Sa gitna ng napakainit na panahon, kabi-kabila po ang sunog na sumiklab sa ilang lugar sa Metro Manila. Daang-daang pamilya ang nasunugan sa Parañaque. Sa Taguig naman, 3 ang nasawi. Balita hatid ni Bam Alegre. Sumiklab ang sunog sa C6 Road sa barangay New Lower Bigutan, Taguig, pasado alas 4 kahapon. Trahedya ang tumambad sa mga tauhan ng Bureau of Fire Protection nang maapula ito pasado alas 6 kagabi. 3 ang namatay habang 7 ang sugatan. Yun nga po, sa kasamang palad po ay meron po tayong na casualty kanina doon sa naganap na sunog sa New Lower Bigutan at sila po ay yung dalawa po ay both senior citizens. Yung isa ay sinasabi na stroke patient and yung isa ay relative din po ng dalawang senior citizen. Sa tala ng BFP, 34 na pamilya na apektuhan ng sunog. 1.5 million pesos naman ang tinatayang halaga ng mga nasirang bahay na pawang gawa sa light materials. Patuloy ang investigasyon ng BFP sa sanhi ng apoy. Bago naman mag-alas 7 kagabi, isa pang sunog ang naganap sa Taguig. Umabot sa 3th alarma ang sunog sa barangay Bagong Bayan. Ayon sa BFP, may 11 pamilya na apektuhan ng sunog. Tinatayang 2.5 million pesos ang halaga ng mga napinsala. Mas sikip po yung ating maiskinita dito sa sunog natin na naganap dito sa Bagong Bayan at yun po yung naging isa sa mga challenges na na-encounter natin dito sa sunog po natin na pa. Nahirapan din po tayo sa supply ng tubig. Ang residenteng si Jo Marie Santos pauwi galing ng trabaho nang inabisuhan siyang nasusunog ang kanyang bahay. May tumawag po kasi sa akin ng 9:26. May umuusok daw po sa loob ng bahay. Pagpasok ko naman po doon, galing akong work, umakyat po ako dun sa may hagdan, umuusok pa lang po siya. Tapos nung sinisigawan na po ako ng tao sa labas kasi may apoy na po pala dun sa may bandang labas. Kaya nung biglang may pumutok, dun na po ako lumabas. Sobrang bilis po kasi ng pangyayari. Pagkaano po nung apoy. Nakaantabay naman ng lokal na pamahalaan para sa mga pangangailangan ng mga nasunugan. May nakatakda naman na ho kami talagang protocol sa ganitong mga pangyayari dito sa city natin. No? Nakahanda na po yung ating social workers at yung atin pong temporary evacuation center dito po sa ating Rocky Side multipurpose building ay nakahanda na po para dun sa mga walang matutuluyan. Nasa 5 hanggang 6 na raang pamilya naman ang nasunugan sa barangay San Antonio, Parañaque. Sa kuha ni Hughes Cooper Keith Lineri, makikita ang laki na naglalagablab na apoy. Mag-aalas 10 kagabi nagsimula ang sunog. Hanggang kanina, patuloy itong inaapula ng mga bumbero hanggang tuluyan nilang makontrol bago mag-alas 6 ng umaga. Meron daw pong nagsiga sa likod ng bahay. Although, hinantay pa po namin yung final report po ng BFP. Actually po yung lower barangay po, considered po namin siya as high risk po para sa fire hazard. Mga kumakatok po ng mga mabuting kapitbahay na may sunog nga daw po. So wala na kami po na ibang nagawa. Bit-bit na lang po namin yung aso and then lumabas na po kami. Kasi marami na lang puputukan. Diyan po kami sa may apartment po, malapit po sa lower barangay. Sa tala ng barangay, 2 ang sugatan sa sunog. May isang residente ring hinimatay. Sa taya ng BFP, nasa 900,000 pesos ang tinatayang halaga ng pinsala. Mahigit 100 istruktura ang naapektuhan. Bam Alegre nagbabalita para sa GMA News. Nagkasunog din sa Quezon City. 5 magkakadikit na establishmento ang damay. Ang mainit na balita hatid ni James Agustin. Binulabog na nagangalit na apoy ang mga residente ng Holy Spirit Drive sa barangay Holy Spirit, Quezon City pasado alas 4 ng umaga kanina. Mabilis na kumalat ang apoy sa magkakadikit na commercial establishments. Itinaas ng Bureau of Fire Protection sa ikalawang alarma ang sunog. 30 fire truck ang rumisponde sa lugar. Tumagal ng 1 oras ang sunog bago tuluyang naapula. Pagdating namin sa area, napakalakas na po yung apoy. Yun po ang nakita namin. Napakalakas ng apoy. Tapos may pumuputok pa ng mga tangke. Sunod-sunod. Ang restaurant ni Tarek na halos 1 taon pa lang bukas, naabo na. We are a refugee here. We've been repatriated from Gaza almost 2 years, and this is our main source of income, you know. So we are surviving day by day, to be honest with you, in terms of paying the house, fooding, and all of this issue. But now it become very complicated. Ayon sa BFP, kabilang sa mga natupok, ang 3 kainan, 1 pet shop at 1 botika. Inimbisigan pa ang sanhi ng apoy at kung saang establishmento ito nagsimula. Pagdating namin, malakas na yung apoy. So doon kami nahirapan kasi
Naturihan siyang commercial, tapos ang puro lights material ang gawa sa loob. Walang nasugatan sa sunog. Inalam pa ng mga otoridad ang kabuang halaga ng pinsala. James Agustin, nagbabalita para sa GMA News. Lumakas bilang tropical storm ang bagyong binabantayan sa Pacific Ocean na may international name na Hagupit. Namataan po yan ng Pag-asa 1,930 kilometers silangan ng northeastern Mindanao. Taglay nito ang lakas ng hangin na aabot sa 65 kilometers per hour. Base po sa pinakahuling forecast track, posible pang lumakas ang nasabing bagyo pero hindi naaakyat sa panibagong category. Ayon sa Pag-asa, posibleng manatili yan sa tropical storm category pagkapasok sa PAR sa Sabado ng gabi o Linggo ng umaga. Tatawagin po yan sa local name na Kaloy. Sa susunod na linggo, may tsansang humina ang bagyo bilang tropical depression habang lumalapit ito sa Eastern Visayas, Bicol region area. Mababa po sa ngayon ang posibilidad na mag-landfall ito. Mga kapuso, pwede pang magbago ang mga datos kaugnay po ng bagyo kaya laging tumutok sa weather updates. Nagpapaulan naman na ngayon ang low pressure area na nasa coastal waters ng Hinatuan, Surigao del Sur. Sabi ng Pag-asa, hindi ito magiging bagyo pero apektado po nito ang Central Visayas, Eastern Visayas, Negros Island Region, Caraga Region, Northern Mindanao, Davao Region at Zamboanga Peninsula. Ang Metro Manila at iba pang panig ng bansa mananatiling mainit at maalinsangan dahil po sa easterlies. Bagaman may tsansa pa rin po ng local thunderstorm sa ilang lugar. Muling namataan ang pagdaloy ng uson sa Bulkang Mayon. Ayon sa PHIVOLCS, naitala pasado alas 8 ng umaga kanina ang lava flow collapse fed pyroclastic density current. Kita sa video ang makapal na abo sa timog kanlurang bahagi ng bulkan o ang Miisigali. Nakataas pa rin ang alert level 3 sa Bulkang Mayon kaya ipinagbabawal pa rin ang pagpasok sa 6-kilometer permanent danger zone. Patuloy naman ang paghatid ng tulong ng mga otoridad sa mga apektadong lugar sa Albay. Bilang chair ng Association of Southeast Asian Nations o ASEAN ngayong pong 2026, pangungunahan ng Pilipinas ang mga diskusyon kaugnay sa energy supply at food security ayon kay Pangulong Bongbong Marcos. Pasado alas 9 kagabi dumating sa Lapu-Lapu, Cebu si Pangulong Marcos para sa ASEAN Summit. Sabi ng Pangulo, ipagpapatuloy ng Pilipinas na itulak ang ideals ng ASEAN tulad po ng respeto sa isa't isa, payapang pakikisama at kooperasyon. Para makausad, kinakailangan daw ng pakikiisa at pagtutulungan para sa ikabubuti ng ASEAN region. Ngayong hanggang bukas, magpapatuloy ang ASEAN Summit sa Cebu. Sumuko na ang driver na nahuli na tumakas matapos magpagas sa isang gasolinahan sa Quezon City. Humingi siya ng tawad sa nangyari. Ang reaksyon ng tinakasan niyang gas pump attendant sa balitang hatid ni James Agustin. Ilang araw matapos ang nakunan sa CCTV na insidente ng gas and run sa isang gasolinahan sa Barangay Bahay Toro, Quezon City, kung saan tinakbuhan ng driver ang pump attendant at hindi binayaran ng 1,500 pesos na pinakargang gasolina. Sumuko na ang 38 anyos sa driver. Pasado alas 9 kagabi na dumating sa Quezon City ang driver na galing sa Nueva Ecija. Hinikayat daw siya ng kanyang nanay at asawa na makipagtulungan sa mga otoridad. Natatakot po ako kasi hindi ko naman po talaga intention na tumakbo, sir. Opo, bakit niyo ba nagawa yun, sir? Natataranta po ako eh. Kasi po, naaway po ako nung wife ko dahil nagko-call nga po sa akin dahil po yung anak ko may hika po kaya medyo tuliro po ako eh. Kaya hindi ko na rin po naisip kung na-scan ba yun or hindi na-scan eh. Diretso po ako, nagmamadali po ako. Unang nakipag-ugnayan sa Holy Spirit Police Station ang driver. I-turn over naman siya sa Project 6 Police Station na nakakasakop sa pinangyarihan ng insidente. Sa police station, nagkaharap ang driver at 20 anyos na pump attendant. Todo ang pagsisisi ng driver. Gusto ko pong humingi ng tawad sa kanya para lang po sa mga anak ko kasi naghahanap buhay po ako eh. May sakit po talaga yung kambal kong anak na hika po. Willing naman po ako magbayad, sir, kung yung danyos po na nagawa ko sa kanya. Desidido naman ang pump attendant na sampahan ng reklamong estafa ang driver. Itutuloy ko po yung demanda sa kanya. Kasi nga po, nagtatrabaho lang po ako ng maayos, tapos ganun pa yung mangyayari.
Gusto ko lang po na, sir, lumaban po kayo ng patas. Kasi ako nga po, nagtatrabaho ko ng maayos, galing pa akong probinsya. Bago ang nangyaring pagsuko, natukoy ng pulisya sa tulong ng CCTV ang plate number ng kotse na minamaneho ng driver. Doon na pag-alaman kung kanino ito nakarehistro. Dahil na-identify po natin through our coordination with other government agencies like LTO, nakuha po natin yung records niya, nakuha natin yung address niya. Pinuntahan po natin kanina sa Nueva Ecija. Unfortunately nga lang, wala siya doon. However, nakuha natin yung kanyang contact number and tinawagan po natin. And ang maganda po doon, in-express niya ang kanyang intensyon na sumuko. I-impound na muna ng pulisya ang kotse ng driver habang nakaalarma ito dahil sa insidente. Bilang konsiderasyon, hindi ibinawas ng pamunuan ng gasolinahan sa sahod ng pampatenda ang hindi nabayarang 1,500 pesos. Nag-ambagan din ng mga pulis para mabigyan ng tulong ang pampatenda. Nagbigay po ang station ng tulong through ambagan nga ng ating mga personnel para at least man lang makalesen dun sa burden nga na kanyang dinanas. Nagpapasalamat lang po ako sa nag-abot po sa akin ng tulong. James Agustin, nagbabalita para sa GMA News. Nalapnos ang balat ng 2 estudyante sa Dasmariñas, Cavite. Kwento ng kanilang mga magulang, nasabuyan ang magkaklase ng ethanol habang may ginagawang aktibidad sa school laboratory. Nasaktong wala raw nagbabantay na guro o staff ng laboratorio nang mangyari ang insidente. Inoperahan ang 2 estudyante at nagpapagaling pa sa ospital. Hiling ng mga magulang nila may managot sa insidente. Sinusubukan po naming kunan ng pahayag ang Emilio Aguinaldo College. Nang puntahan sila kahapon, wala raw otorisadong magsalita. Hihintayin daw nila ang opisyal na pahayag ng pamunuan ng kolehiyo ukol sa insidente sa laboratorio.